the trumpet will sound, as the Bible says. Amen? And when the trumpet will sound, the Bible says, we shall all be changed. I hope mga igala andam ta na. Huwag mo na nga mag-faithful ta. Because the only way to be ready for the coming of Christ is to be faithful while we are still waiting for His coming. Amen? Kung karon mo balik ang Ginoo, daghan kayo, kuan ba, maulawan. Tinood. Kamo bulahan mo, kay naa mo simbahan. Kung karon mo balik ang Ginoo, bulahan mo kay nganuman. Nakita mo sa simbahan. Naa mo sa simbahan sa dihan balik ang Ginoo. And that's wonderful to see mga igsoon. So thank you Ate Analinda, bisag gibiyaan ninyo ang tono. Gibiyaan niyo gauna-una mo, di ba no? Oo, pero blessing gyapon kay ang kanta, ay praise the Lord gyapon kay. Basta kinasing-kasing why problema na, amen? Di man tayo ngon diri may galang nga nagpa-kuntisay ta sa ato ang importante diri sa tuwa gakanta ta kinasing-kasing basta diri sa atong kasing-kasing ato gid siyang gipasidunggan, honor nato siya, gi-lift up nato siya. Amen? Basta maayo ang ato ang motibo mga higala sa ato ang ginabuhat para sa Ginoo diri sa atong simbahan mga higala. Kana bano nga kuan kana nga service mga igsoon is acceptable na siya, reasonable service na siya. Amen? So thank you Ate Inalinda sa imong mga anak. It's good to see you and your family nga nagkanta sa Ginoo. So karong gabi dili ta ninyo magdugay ug nakoy hangyo sa atong tanan. Last Thursday daghan ta karon asang uban. All right, so palihog kuhaon yung mga Biblia ato ang abrihan dinhi sa Hebrews chapter 10 verse 23 hangtod verse number 25. Mao ni ato ang text karon nga gabi. The Bible says in this verse mga igala, let us hold fast the profession of our faith without wavering. So kani panawagan sa Ginoo sa ato to be committed in our profession of faith mga igsoon. To be committed in our Christian faith. Profession of faith. Amen? Be committed. Be steadfast and unmovable. Be faithful mga igsoon. Nganong dapat ta? Nganong dapat ta mga igala? Mubarug sa ato ang profession of faith because He is faithful that promise. God is faithful. And the Bible says verse 24, and let us consider one another to provoke unto love and to good works. So usa ka butang nga atong i-stir up, i-encourage diri sa atong simbahan mga igsoon isang kaning gugma o ang kaning mga maayong buhat. Amen? 25. Magbasa tanan, ready begin. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Maghangyo ko sa inyong tanan sa pagduko sa itong mga ulog, pagpiyon sa itong mga mata, mag-ampot ta dir ang microphone na hinayan pong tingog. Father in heaven, thank you Lord for this evening and for this opportunity to preach your word, Father. Thank you for this midweek service and thank you Father for your people nga naa diri karon nagsimba sa imo sa espiritu ug sa kamatuoran. Bless Lord ang mensahe ug imo makatawhan Ginoo nga maminaw. I pray that this message will be a blessing and will be an encouragement sa ilaha. Use me Father as I preach tonight. Give me wisdom and fill me. Father God, we commit to you these things. Forgive us, Lord God, of our shortcomings tonight. O kini Father, among ginaampo, ginapasalamatan in Jesus' name. Amen. Maglingkod tang tanan mga higala. Ang atong mensahe karong gabi is how to be a blessing to your church. Usan ni nga dapat mga higala i-desire nimo sa imong kinabuhi. Usan ni sa mga dapat i-goal nimo sa imong kinabuhi. No nga ikaw mahimo kang panalangin sa imong simbahan. So the message this evening is be a blessing to your church because not every member in the church is a blessing. Some members are burdens in our church, but of course we do not
we don't want them to lose. We don't want them higala nga muundang mga igsoon, but we just need to pray for them. And it should be our goal as a believer that we would become a blessing. Mahimo kita nga panalangin mga higala. No? So karon nga gabi mga higala mao ni ang atong mensahe. Salamat sa Ginoo sa inyong faithfulness. Salamat sa Ginoo nga nay mga membro diri ga sacrifice. Salamat sa Ginoo nga nay uban nga mga member diri nga naay gugma para sa ministry diri sa atong simbahan. Did you know that every church that stands strong today stands because there are faithful believers who decided not just to attend church but to become a blessing to the church. O ikaw siguro na. O kung ikaw na mga higala, salamat kaayo nimo. Naay mga member diri nga nakita nako, matawag yun ako, panalangin gyud kay sila diri sa atong simbahan. Na ang uban mga igsoon ginampuan pa nako, no? I keep praying for them nga unta mahisama ni sila sa uban nga mga member di kay abi niyo mas daghan og mga unfaithful man gud diri sa atong simbahan kaysa mga faithful. Ug usa ni mga higala nga ato ang ampuan mga higala, because we need to understand that a church is not the building. The church is the people. Ug mao na kita mga igsoon. Every member diri sa atong simbahan has the power to either strengthen the church or weaken the church. So ikaw mga igsoon, ikaw ba ang ikaw ba ang nakapalig-on sa atong simbahan o ikaw ang nakapaluya sa simbahan? Some people always ask, what can the church do for me? Pero kay balo ba mo unsa ang nindot nga pangutana? Ang nindot nga pangutana may gala kay unsa ang akong mahimo para sa simbahan sa akong buhi nga Dios. It should not always be unsay mabuhat sa simbahan para sa ako. Dapat mga igsoon, ang atong usa sa mga ipangutana sa atong kaugalingon, unsay akong mabuhat para sa akong simbahan. You know what? Because God did not save us just to sit. But God saved us to serve. God did not add us to the church to become spectators, but to become servants. Abi nyo may gala, bisan kini atong simbahan dili ni kanang mega church, dili ni ingon nga dako kayo nga simbahan nga kung asa daghan kay mga membro. Pero may gala kung ang matag membro diri sa atong simbahan are serving, kani nga simbahan panalangin kayo. Makahatag ni og dako nga impact sa uban nga mga simbahan. Makahatag ni ang atong simbahan og mga may gala challenge to other churches ug mahimo kita nga pananglitan sa ilahang mga kasimbahanan. Amen. So this evening mga igsoon, let us learn this simple truth. And what is that truth? The truth is, how can I be a blessing to my church? How can I be a blessing to my church? Number one, to be a blessing to my church, be present in the church. Whenever the door of the church is open, mga igsoon, present ka. What I mean by that, every time aduna kitay gathering, na aduna kitay worship, mga igsoon nga pagabuhaton diri sa atong simbahan, you are here. Because the Bible says, not forsaking the assembling of ourselves together. One of the greatest blessings you can give to your church is your faithful presence. Bahala na mga igsoon, di ka gwapog tingog. Bahala na nga wa kay nahibalaan nga mga instrument. Bahala na nga di kay kaingon nga daghan kag talent. Kaya abin yung mga igsoon, ang mas ginatagaan og importansya sa Ginoo sa ato
is our faithfulness to His house. When members are present, the church is healthy. But when members are absent, the church loses its encouragement. Just like this, just like tonight. Di ba? Ang uban, when I see you this tonight, mga igsoon nga, nagsimba mo, na-encourage ko. But when I look at other pews, may gala, who are empty, karon na-discourage ko. Because, kaning mga lingkuranan diri, nga bakante, dapat na magud na sila ang tagalingkod ani nila karon. But for some reason, mga igsoon, wala sila karong gabi. And abin yung mga igsoon, mauna siya ang makapa-discourage. The church loses its encouragement when members are absent. When members are absent also, the ministry loses its power to work for Christ. And the pastor loses his strength. Kaya ba lumamumay ka na nga, ang usa sa mga makapadasig sa pastor kay ang mga katawan sa Diyos. Yes. So kung dili magsimba mahigala ang mga katawan sa Diyos sa Ginoo faithfully, then it discourages the man of God. You see mga igsoon, your presence matters more than you think. Na mga Kristohanon, magsulti sila, pwede man kung magsimba sa among balay o sa akong balay. Dito lang ko sa among balay magsimba. Abi niyo may gala, pero abi bitaw ninyo no, ang pulong sa Ginoo nagingon biya sa atong mga igsoon that we should assemble together. Ha? Kanang kuan, kanang home worship mga igsoon. Kasi tawag na der home worship, no? Home church, anang simbalay, ang ginatawag nilang simbalay. Okay, maayo ra na kung pandemic. Maayo ra na mga igala kung kuan katong lockdown. Okay? Kanang simbalay, maayo lang na kung naa ka sa communist country. Kay bawal man mag-public worship ka dito, yun ka, dakpon ka, pisohon ka. Pero kung naa ka sa lugar mga igsoon nga open, ang gospel open, ang pulong sa Diyos open mga igala, ang public worship, then we should obey the command of Christ nga dapat kita participate ta sa gathering. Amen? Because we are commanded mga igala by God to not forsake the assembling of ourselves together. The early Christians gathered faithfully even during persecutions. Daghag mga Kristohanon ato nga panahon sa Acts chapter 8, Acts chapter 9 mga igsoon nga nanago sila. Lisod kayong ilang kahintang because grabe ang persecution nga gihimo or gihatag sa mga Rome, mga igala, mga Romans. But still, faithful sila nga nagatigo mga igsoon. Faithful sila nga nagasimba sa Ginoo. Karon mga igala, sa atong panahon, many believers miss church for small reasons. Amen. Gikapoy lang, gikagtrabaho, di na mo simba. Taligsik lang, di mo simba. Gisipon lang, di na mo simba. Nabalgamay ang ulo, di na mo simba. Gidugo lang, di na mo simba. Gidugo ko. Kaya, akong asawa karon nagkuhan man simba man lagi. Amen? Amin yung mga igsoon, grabe kayo kahuyang ang mga Kristohanon karon walay kanang dedikasyon. Ginasulti na nako ni sa inyo ang mga igala. You know what? Unta nga aduna kitay kaning spirit pareha sa mga early Christians. Nga bisag lisod kayo ang panahon, bisag lisod kayo ang ilang kahimtang, simba gyapon, amen? Wag yo nakababag sa ilaha mga igala sa pagsimba sa Ginoo. That's why their church was so strong. Grabe kakusgan nila si man. You know what? That's what I want for our church. That's my prayer for our church. Amen?
Higala bahala gamay ta diri, basta mga liguntang tanan diri. Kay kitang tanan mga higala, nagmatinodanon kita sa Ginoo, nagmatinumanon ta sa iyang pulong. Nagfaithful ta sa iya. Amen? O gini pinakanindo sa atong simbahan. Abi nyo, kita ko mga simbahan may higala, gamay kayo ha. Katong giwalihan ako dito sa kuwan, di ba siya dako kayo nga simbahan? Pero gwapo ilang simbahan ko, presentable ilang simbahan, bago lang nila ipatile silang kuwan nila, gamay lang sila. Pero gwapo kayo mga espiritu din, no? We enjoyed the fellowship, our fellowship with them last Sunday. Because they are very accommodating and very friendly. Makita gini mo may gala nga ang mga members dito. Grabe, Christian gyud ang ilahang kasing-kasing ba. Mga tinud-an na gyud ba ingon ana, no? Pero gamay ra sila dito. Mas daghan pa ta diri, no? Mas daghan pa ta diri. Ingon ana. Pero mo na kumbut pasabot may gala. Bahalag gamay ta, basta faithful lang tang tanan. Di ba, no? Mga maninindo sa simbahan, mga igsoon. So a faithful member says, if the doors are open, I will be there. Pag abri ang pultahan, buot pasabot, kapag naisimba, naadjud ko dira. Makita jud ko ninyo, magsimba jud ko. Amen? Rain or not. Rain or hot. Okay? Ingon na. Magsimba jud ko. So be a blessing mga igsoon. My challenge for you this evening is be a blessing by being faithful. Faithful on Sundays, faithful in prayer meetings, faithful in serving, faithful in soul winning, faithful in church activities, because your attendance encourages others. Number two, be positive. To be a blessing to my church, the second point for our message this evening is be positive in the church. Ephesians 4:29 says, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying. Unsa ang makapa-encourage sa mga hearers? Unsa ang makapa-encourage sa mga tao, sa mga Kristohanan? Dilabi ka ng mga positive. Di ba, no? Mga maayong mga conversation, maayong nga mga balita. You know what? Kung magistorya ka sa imo mga kauban di simbahan, talk about God. Talk about the goodness of God. Talk about how you are blessed. Paano ka gi-deliver sa Ginoo? So that kanang tao nga imong kaistorya nga maybe naanay problema, ma-encourage siya, ma-edify siya. Amen? So dili ta magkanang hatod og kanang mga something, anything nga kuan sa iya ha, discourage, makapahugno. Amen? Because we are commanded in the Bible, mga igsoon, to exhort one another. You know what? It's okay to talk about problems, but don't just talk about problems. Talk also about how God solved your problems. Dili puro lang problema mga higsoon, and then diha ka mo butang og period, no? Kay muli na imong kaistorya, may gala ang mapinpoint sa iyang mind niya katong problema nga imong mao toy makapasamot, makapa-discourage og samot. Di ba? So makapawala siya og gana. Di ba? Because the goal man gud nato mga igsoon is makapa-edify ta. Makapadasig ta. Okay? Kung maghiskot ka bahin sa problema o sa sala o sa kwan, may gala, ingon na dan. Pagkahuman na may igsoon, istoryahe dayon paano siya matabangan sa Ginoo, paano sa pamahagi ani, ikaw sa una nga nakasinati ani, paano ka natabangan sa Ginoo, paano ka gi-sustain sa Ginoo, paano ka gi-deliver niya, ingon ana. Amen? Talk about positive, mga gala. You know what? A blessing building member encourages, but a burden building member complains. So what are you? Are you a blessing building member, or are you a burden building member who always complains?
Sabi niya may kung ang pirmi madunggan sa Kristohanon sa imuha is complaints, di good na siya mabless sa imuha. Amen? So, some people, all they do may gala is spread gossip. All they do is spread criticism or division or negativity. Pero kay balo ba mo mga igala unsay gusto sa Ginoo sa ato? God wants us to build up the church, not to tear it down. That's why kung kita mga igala mag-istorya ta ninyo diri, mag-fellowship ta, inana, it's okay to talk about sa mga trials nga na atubang nimo, ingon ana. But pag hisgot pod bahin sa kaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Okay? And even though ikaw na kay trials ginaatubang may gala, be a blessing to your fellow believer by encouraging him also. Kay basin, naay ka ng kauban nimo diri nga discourage kayo and he wants to quit na. So basin ikaw ang instrumento gamiton sa Ginoo for him to continue. Amen? So inguna na ang dapat mga higsoon nga buhaton nato diri sa atong simbahan. Kaya abi niyo may galam, the devil loves division. And let us not support him. Amen? Ang atong suportahan ang Dios. Kaya nga naman, ang iyang tinguha magkahiusat na. Because we are just one body here. God doesn't want division. God doesn't want us to fight. God doesn't want us to divide. He wants us to be united. Amen? Ang Yawa, gusto siya division sa church. Because a divided church loses power. So kung ang simbahan mahati, mawadan siya o kusog. Mawadan siya gahom. Og mga igsoon, dili gud biya kana ang gusto nga nako nga mahitabog makita sa atong simbahan. Mo na nga maningkamot ta. Bisan may gala nga kita aduna kita mga laylahi nga mga personality or mga opinions, mga igsoon, pero unta may gala nga bahin bano sa pagpalig-on sa simbahan o sa lawas ni Kristo magkahiusa ta. One mind, one purpose. Amen? And one goal. Kay dili man gyud mga igsoon mahimo nga kita kwanta na para magkapareho gyud tag opinion. Lahi man gyud tag mga idea gyud, dili ba? But let us not allow the devil to take advantage in our church. Kay wag yun ay laing tumong ang Yawa, kung dili may gala, hation ta diri og bungkagon niya ang atong simbahan. So be the member who speaks kindly, be the member who encourages workers, be the member who prays for our leaders, be the member, my igsoon, who comforts hurting people, and be the member who strengthens unity. Amen? So ang challenge na ako para sa atong tanan diri mga igsoon is before you speak, ask. Ask. Will this help the church? Before you speak, ask. Will this honor Christ? So before ka mo istorya, pangutana sa, will this encourage someone? So unta may gala mailhan ka diri sa atong simbahan nga encourager, dili complainer. Okay? I hope walay nag-complain sa ato ang pastor's appreciation. Once a year lang ba ni? Amen? Oh. So, nara na mga igsoon sa inyo ha mga higala, what you should do. Kay ang maayog kasing-kasing, mubuhat siya unsay angay. Amen? Og malipay siya ana.
I hope walay mga complainers diri sa atong simbahan because makapawala na mga igsoon og panalangin. When you look back in the Bible, those who complain against God, you know what? Nawadaan sila blessing. And who are they, Pastor? Kato yung mga katawan mo, mga Israelita. Igsoon, let's stop complaining about sa ato ang situation or about sa ato ang mga ginatubang karon because you know what, kung inyo lang hinuktukan pag-ayo, gipanalanginan jud ang tanan diri sa Ginoo. Tinuod mga igala, just try to think and and count the blessings of God. Makita nimo may igala nga mas daghan kag blessing na dawat kaysa sa mga uban nimo nga mga friends and relatives nga dili save nga sa imong hunahuna abi nimo mas gipanalanginan sila kaysa sa imo. Kay balo ba mo nga pag save ka naka sa Ginoo ang pabor sa Dios naa sa imo. Dili basihanan mga igsoon ang daghang kwarta nga mas gitagaan kag pabor sa Ginoo. Dili. Just try to analyze mga igsoon. Let's say you have an unbeliever relative na for you abi nimo mas gipanalanginan siya, mas kuan siya kay dagan siya kwarta, dagan siya ginani nga mga butang and ikaw magwala. Kwentahan lang ni Mayala, try to think and try to evaluate kung paano ka gipaboran sa Ginoo mas gipanalanginan kaniya. Una sa tanan, naangkon nimo ang kaluwasan. Siya wala. Ang kaluwasan ang pinakadako nga panalangin. Amen? Kaduha, ang presensya sa Ginoo naa sa imo kay anak man ka sa Dios, saya wala. Di ba? Ikatulo may galang, kalipay sa Dios naa sa imuha. Sa ila may gala wala. Because their joy is absent. They only have happiness and their happiness is only outward, not inward. Ikaw, bisag wala kay kwarta, happy ka because you have Jesus. Sila, pag mawala ilang kwarta, mawala ang ilang kalipay. Kaya ang ilang kalipay ang kwarta. Pero ikaw, ang imong kalipay, ang Ginoo. Whether you have money or no, malipayon ka. Because your joy is the Lord. Diba no? So, daghan pag mga uban nga butang. So, ayaw lang mo yung may magtanaw mo sa usa ka butang. That's why, I encourage you not to complain. No? Ayaw lang pag-complain. Just be content with what you have. And enjoy what you have. Amen? Kami sa akong pamilya, we are not rich. We are just ordinary. We are poor. But we are happy because we have God. We are a Christian family. We serve God. We are saved. We belong to Christ and we belong to heaven. And that's enough for us mga igsoon to enjoy life. So sa may amuang i-complain when we already have everything. Because for us, our everything is Jesus. It's not money. Kung hisgutan po nato ang financial, we are blessed man po. Tanawan ninyo, kwentahan ninyo, i-liquidate ninyo ang inyong mga nadawat nga financial blessing. From January up until today, nakita ba ninyo how God sustained you financially? Mamatang ipasagdan sa Ginoo. So, whenever we have kaning something buhaton diri sa atong simbahan because this is the church of God. Everything we do here is for Him and for His glory. Whether mga igsoon ang inyuhang i-present, ang inyuhang mga igalay buhaton is para sa pastor because it's pastor's appreciation or pastor's wife appreciation mga igala. You do it for him, not for us. Amen? Kitang tanan, gipanalanginan ta. So for us to be blessed by God more, then let's be positive. Let's not complain. Amen? Amen. So that's point number 2.
Ako na lang ihatag ni point number 3. Grabe no, di na ako mahuman-human ang mensahe. Last Thursday, wa na ako to nahuman. I believe napakoy tulo ka point ato. But God led me to another message mga igsoon. So, mao ni ang gihatag sa Ginoo. Okay, number 3 na to is be participating in the church. Usa gyud ni nga makahatag blessing mga igala. Kana man makita ta. Diri sa atong simbahan nga participate ta. The Bible says in 1 Corinthians chapter 15 verse 58, always abounding in the work of the Lord. But pasabutan na, always ka mga igala nag-appeal. Nag-appeal ka. Every believer has a ministry here. No one here, walay usa ninyo diri nga walay ministry. Everyone here has a ministry because the church is not built by one pastor alone. Amen? Kani atong simbahan, dili ni mahigala one-man show. Dili ni mahigala, isa lang ang diri bida, dili mahigala. Ang bida nato diri si Kristo. We are part of His body. We are His instruments. Amen? So, kitang tanan, aduna kitay function. So, God wants us to participate. You know what? The church is not built by one pastor alone. It takes ushers, singers, teachers, soul winners, prayer warriors, cleaners, givers, helpers. Some people only watch while others work. Nindot gani kay tanawon gani ka nang church anniversary ta or mag Thanksgiving ta. Encouraging kayo ka na makita ta mo mga igsoon nga nagalihok mo, naga-participate mo, nagatabang mo, limpyo, prepare, set up, decorate, serve, blessing kayo. Mao na inindot sa simbahan mga igsoon because usa man gud ka indication sa healthy nga simbahan. Do you want our church to be healthy? Ako mga higala, that's my prayer. Nga unta healthy ang ato ang healthy mga igsoon atong simbahan. But in order for our church to be healthy, kinahanglan puno ni ang atong simbahan og membro nga serving Christians. Kay kung walay mga serving Christians mga higala, this church would not be healthy. Dili mga higala. Ang lawas dili siya maka-function properly if only one part of the body works. Dapat tanan yun. Imagine mga higala, sama sa kung gingon na sa inyo if only the heart work but the hands refuse. Dili gyapon siya mahimong effective. Ug bisan pa mga higala, may kag kamot, pusgan ka. May kag utok, di ba? Or sa kamay higala, gwapo ka og kuan ba? Gwapo ka og dawas, singunana. Pero may gala, wala ga-function ay mo mga uban nga organ di asay mong lawas. Dili effective gyapon. Di ba no? Cripple ang church mga gala. And mao na mga igsoon ang dili nato i-allow nga mahitabo sa atong simbahan. Because kung kana mahiyala mahitabo, kung ang uban lang nga bahin sa lawas mag-function, then eventually the body will collapse. The church works the same way. Yung nagyapon ng simbahan, kitang tanan diri, okay? Kitang tanan diri may gala natay function. Basta member ka ani nga simbahan natay function. Ayaw pag hunahuna nga wala kay pulos diri, wala kay gamit, wala kay function diri sa simbahan. Kitang tanan na function diri. Nindot kay ba? Diba na panalita no? Anniversary na to or Thanksgiving na to or pastor's appreciation. You know, nindot kay tananon simbahan kung ang mga member ga-serve mga higala. Hastang lamiya tanawon. So pangutanon nato tong kaugalingon, what am I doing for God's house? Unsa ako ang gibuhat sa balay sa Dios? Am I serving or am I just sitting? So usa na kabutang nga dapat mahigala pangutanon nato. Ikaw nga member ani nga simbahan, pangitaa ang imong place diri sa balay sa Ginoo. Because you do have a place. Walay usan ninyo diri may nga walay lugar diri sa atong simbahan. You may not be able to preach, but you know what? Let me tell you this, you can pray. You may not sing, but you can invite visitors.
You may not teach, but you can encourage others. Ang mga gagmay nga mga acts, mga higala, nga imong gibuhat para sa Dios mahimo ng dako nga blessing. Amen? Gagmay lang, kanang mga gagmay man nga mga butang lang, gagmay lang. Di ba? Sanang, para itong sa meeting na to, kisa man siya iyo ha, na kay punlan habol na para makuha na to sa to. Oh, di ba? Praise ka na yun. Electric pan. Di ba no? Kinahanglan ta church og mga plato, kutsara, tinidor para sa ato ang praise the Lord. Di ba? Nauban ninyo di, ga-volunteer ka. Mga gagmay nga mabutang. Pero kanang gamay nga butang may gala, dako kayo na nga panalangin. Tinood mga higala. Okay, let me finish this one na lang. Dali ulan ako. Number 4, be prayerful for the church. To be a blessing to your church, be present in the church, be positive, be participating, and number 4, be prayerful for the church. Because the Bible says, pray without ceasing. It means pray without advertising. Okay? So, persistent, consistent, permanente ang pag-ampo. You know what? A praying church is a powerful church. So, sa ayon yung mga higala nga mga member aning nga simbahan, I encourage you to pray for your pastor, to pray for his wife, to pray for their children, to pray for our church leaders here, to pray for our missionaries, to pray for our ministries, to pray for souls to be saved, to pray for unity in the church. Many criticize the church but never pray for it. Higala, na mga uban, akong Bisayaon, maayon lang sila mo criticize sa simbahan, maayon lang sila mo sulti nga, ayon yan, simbahan na mo, na, because they did not pray for their church. Igsoon, paampuin niyo yung simbahan. Because sabi niyo mga higala, prayer, ang pag-ampo, magdala siya gahom. Ang pag-ampo, magdalag revival. Ang pag-ampo, magdalag protection sa ato ang simbahan. Ang pag-ampo, magdala siya spiritual growth sa ato ang simbahan. Pray. Kani mga higala, ang usa ka butang nga dapat maigsoon, i-commit nimo sa imuhang kinabuhi. Bahalag dili ka Sunday school teacher diri. Bahalag unknown ka, bahalag unrecognized ka diri sa atong simbahan. But one of your function here is to pray. Ampuin ninyo ang inyong simbahan. Amen? You know what? Si Moses, he won battles when his hands were lifted in prayer. But when prayer stopped, the battle turned. Igsoon, ang simbahan, mahimo siyang huyang kung ang mga membro muundang sa pag-ampo para sa ilang simbahan. Mo nang usa sa mga dapat nga ampuan ninyo ang atong simbahan. Because our church is under attack, mga igsoon. Satan is attacking our church. Satan is attacking our children here, our young people here, and even the married in our church, mga igsoon. Ginaatake sila sa yawa. Amen? So instead of criticizing your church, pray for your church. Instead of attacking leaders, lift them up before God. Higala, your prayers may be the very thing holding the ministry together. Basin ba? Kanang imong pag-ampo, maura na siya ang rason nganong kining atong simbahan naka gunit paghihapon, naka padayon paghihapon. Tungod kay nag-ampo ka sa imong simbahan. Amen? The last point we have tonight, mga igsoon, is this: to be a blessing in your church. Number 1, be present in your church. Be positive. Sunod, be participating in the church. Be prayerful. And number 5, be generous to your church. Amen? Be generous. Igsoon, we are told in the scripture to bring all the tithes into the storehouse. You know what? A blessing to the church is someone willing to give. Because you know what? Usa sa mga dapat ma-realize sa ato mahigalan, ang kaning giving, it supports missions, it supports ministries, it supports evangelism, it supports church needs,
and it supports the work of God. Dili dapat nato itratar ang giving nga burden. Because kung atong mga igsoon tanawon sa pulong sa Dios, ang giving is a blessing. It's a blessing and it is a privilege. When you give, may gala, you have become a blessing because giving is a privilege. And once you give, God will outgive you. Guess yun na? No matter how much you gave to God, God can outgive you. Because you cannot outgive God. Amen? Sabi niyo may gala, ang gamay, ang katong bata, naghatag siya sa iyang paniudto kang Hesus Kristo. And you know what? Kung sa gibuhat ni Hesus Kristo, gimultiply ni Hesus Kristo ang katong gihatag sa bata. You know what? Ang kanang atong ginahatag sa Ginoo, tithes, balik ta sa iya. Missions, mga igsoon, paminaw mo, pagka na siya, ibutang nato sa kamot sa Ginoo, mahimo ng dako nga panalangin. That's why mga igala, I encourage you to have faith in giving. Kinahanglan mutuo ka sa blessing sa giving. Kaya nga naman, ang Diyos, kampante siya sa giving because mauna ang iyahang pagkatao. He is a giver. He delights people who give because mauna ang karakter sa Ginoo. Amen? Give faithfully. So I challenge you, give faithfully, give cheerfully, give sacrificially, and give willingly. Suportahin ninyo ang buluhaton sa Diyos uban sa kalipay. Diya sa inyong kasing-kasing. Suportahin ninyo ang ministry sa atong simbahan. Suportahin ninyo ang atong simbahan pinaagi sa inyo ang tithes ninyo may galan offering. Never use it for your selfish purpose and for your selfish reasons mga igsoon. Amen? Pag iya sa Diyos, ibalik yun na mga igsoon. Ibalik. Let me remind you, bisag unsa ang imuhang buhatan may gala. Either magtinda ka, mamaligya ka, mahalinan ka, makadawat ka galawas, makadawat ka og sweldo, makadawat ka og income may gala, whatever, unsa na ang may gala ang nadawat nimo. Ibalik ang 10% sa Ginoo. Because it's for His work. It's for His work here. Amen? So support the work of God with joy. So conclusion na ta, how can you be a blessing to your church? O sa ganito, number 1, be present. Number 2, be positive. Number 3, be participating. Number 4, be prayerful. Number 5, be generous. Higala, let me remind you again, a strong church is built by faithful members. Ang kaugmaon, aning simbahan nato, wala lang nagadepende sa pastor. It depends on believers who are willing to say, Lord, use me to strengthen my church. Amen? So church member, ask yourself, what kind of member are you? Are you strengthening the church or are you weakening the church? Are you helping the ministry in our church or are you hurting the ministry? Unta kitang tanan mag-decide karon. Dili lang ko mo-attend sa panimbahon. But I will decide tonight that I will be a blessing to my church. Maybe karong gabi ang Diyos nagistorya sa imong kasing-kasing. Perhaps you have become unfaithful or careless or uninvolved or prayerless or cold spiritually. Igsoon, I encourage you tonight na mag-anhi diri sa altar, pag-ampo sa Ginoo, unya pangayigtabang sa Ginoo. Inang Ginoo, Lord, help me to become a blessing to my church again. Amen? O kung naay mga uban niyo diri mga higala, na kinahanglan ka og revival, pangayuan niyo na sa Ginoo because God wants to use you and to bless you.
Ido ka itong mga ulo, ipiyo atong mga mata palihog.